Nasubukan mo na bang magluto ng kusidong bangus sa batuan? Kung hindi pa, para sa'yo ang video to. Dahil dito ay magluluto tayo ng kusidong bangus sa batuan. Simulan natin ating pagluluto. Kumuha lang ako dito ng kaserola. Ang unang gagawin natin dito ay lalagyan natin ito ng tubig. Mga kalahating litrong tubig ang ilalagay dito. Pero ito naman ay nakadepende sa inyo. Kung gusto nyo ng maraming sabaw ay damayan nyo na yung tubig. At this point nga ay maglalagay na ako ng ating mga pampalasa. Unang inilagay ko nga ang ating hiniwang sibuyas. Sinundan ko naman itong ating hiniwang kamatis. At dito sa parte nito, ilalagay na natin ang ating pampasim na batuan. Matapos natin mailagay yung batuan ay tatakpan natin to. Papakuloy natin to kahit mga 2 minuto. Makalipas nga ng 2 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito naman sa parte ito, ilalagay na natin itong ating isdang bangus. Ang ginawa ko lang dito sa bangus ay binabad ko lang ito sa asin para manood na ang lasa dito sa ating isdang bangus. Gamit nga itong pansipit, isa-isa kong inilalagay itong ating binabad na isdang bangus dito sa ating kaserola. Ito naman ay ginagawa natin para maiwasan sumama yung katas ng ating pinagbabara ng bangus. At kung andyan ka pa rin at nanonood hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. Baka pwede mo naman i-comment kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Makalipas nga ng 1 minutong pagpapakulo, dito naman sa parte ito ay magsisimula na ako magtimpla. Unang gagawin ko lang ay titikman ko muna kung tama na ang lasa ng ating sabaw. At dahil nga kulang ito sa alat, magdadagdag ako dito ng patis. Kung wala naman kayong patis, ay okay lang naman asin. Walang problema yan. At para mas maging malasa ang ating sabaw, maglalagay ako dito ng magic sarap. Kung wala naman kayong magic sarap at Ajinomoto kaya vitsin, ay pwedeng ilagay. At bubudburan ko na din to sa parte nito ng pamintang durog. At matapos ko mailagay yung ating pamintang durog, ay ikakalat ko lang ito dito sa ating nilulutong ulam para pantay-pantay naman yung lasa ng ating sabaw. At this point naman, ilalagay ko na ang ating panghuling sangkap. Ito nga yung ating gulay. Ang aking napiling ilagay dito na gulay, itong ating opo. Pero pwede kayong gumamit dito ng ibang gulay katulad ng talbos ng kamote. O kaya naman ay dahon ng malunggay. At matapos kong mailagay yung ating gulay na opo ay tatakpan ulit natin to. Simmer lang natin to na kahit 1 minuto. Maluto lang yung ating inilagay na upo. Makalipas nga ng 1 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito naman sa parte nito ay sigurado akong lutong-luto na nga ito ating ulam pananghalian. Pwede na natin to i-serve. Ito na nga yung ating kusidong bangus sa batuan. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating reseping ibinahagi, baka pwede mo naman to i-share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!